Chapter 4, verse 4. Basahin na po natin yung verse 3 at hanggang verse 4. Ganito po ang sinasabi sa amin po ng aking Biblia. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang pong mga salita. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral ng kanyang pong mga salita, tayo po muna ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating pong Panginoon. Dakila po namin Diyos, muli salamat po sa oras po nito. Salamat po sa kalakasan na patuloy na ipinagkakaroon niyo po sa amin. Salamat po sa pagkakataon po nito na meron po kaming kalayaan na makapagulay-bulay at makapag-aral ng inyong pong salita. Dalayan po namin ang bawat puso at isip po namin, Panginoon, nawa. Kaya alisin niyo po, Panginoon, na naman po ang mga nakaka-distract, Panginoon, sa amin. Nawa po, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na patuloy na mabuhay ang naayon po, Panginoon, sa inyong pong kalooban. Maging ako po ang lingkod na gagamitin, ay itago niyo lamang po ako sa inyong pong lingkuran. Patuloy na kayo po ang kahit nasa Panginoon at patuloy na bigyan niyo po kami ng karunungan na lumumula po sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Sa iyo po namin, Panginoon, ito ay pinagkakatiwala sa daming pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Sa umaga po ito, ang pag-aaral po natin ay pinamagatan ko po na ano po ang pinamahalaghan ng tunay na Kristiyano o bilang isang mananampalataya. Ano po yung mga pinapahalagahan po natin? Ano po ba yung mahalaga po sa atin? Ano po yung mahalaga? Pera, di ba po mahalaga po sa atin? Pagkain, mahalaga. At ano pa po? Marami pa pong mga bagay na mahalaga po sa bawat isa po sa atin. Di ba po? Kaya sa umaga po ito, napakahalaga po sa buhay po natin bilang isang mananampalataya na meron po tayong pinapahalagahan. Kung sa atin po, yung mga regalo na binigay po sa atin ay pinapahalagahan po natin. Di ba po? Mas, kumbaga ito po ay iniingatan po natin. Kapag po ba tayo binigyan po ng regalo na nakikita po nila na kailangan po natin, ano po yung gagawin po natin? Alagaan po ba natin ito o hindi? Alagaan po natin kasi ito po ay mahalaga. Ganon din po sa ating mga mananampalataya. Kaya ang tanong po dito, ano po ang pinapahalagahan po natin bilang isang Kristiyano? Pwede po ba natin sabihin sa mga katabi po natin na, kapatid, mahalaga ka sa gawain? Parang may nabo. Kapatid, mahalaga ka sa gawain. Isa pa nga po, kapatid, mahalaga ka sa gawain. Kapatid, mahalaga ka sa gawain. Yun, salamat po. No? So, lahat po tayo ay mahalaga po sa gawain po ng Panginoon. Hindi lamang po mahalaga sa atin yung mga tumatayo sa mga ginagamit po ng Panginoon. Kundi lahat po, sa bawat isa po sa atin, ay mahalaga po tayo sa Panginoon. Una, na dapat napahalagahan po natin bilang isang mananampalataya, ang salita po ng Diyos. Ito po ay napakahalaga sa buhay po natin, sa ating pong pananampalataya. Ang salita po ng Panginoon ay makakatulong po sa atin dahil ito po ang pagkain po natin sa ating po spiritual na buhay. Hindi po natin po pwedeng pakainin ng kanin yung spiritual na buhay po natin. Hindi po natin po pwedeng pakainin ng samgyup yung spiritual na buhay po natin. Ang pinakapagkain po natin kung may spiritual na buhay ay walang iba kundi ang ating po Panginoon. Ang salita po ng Panginoon ang kailangan po natin. At hindi lamang po dapat physical ang pinapalakas po natin. Di ba po, sa atin po, siguro meron po nag-gym sa atin. Di ba po, bigyan? No? Sa atin po, pinapalakas po natin yung physical natin. Uminom po tayo ng vitamins, kumakain po tayo sa tamang oras. Pero dapat huwag po natin kalimutan yung spiritual na buhay po natin. Healthy fit po tayo sa ating mga physical, pero kamusta po yung ating po mga spiritual na buhay pagdating po sa harapan po ng Panginoon? Ito po ba ay malusog o ito po ba ay
faith. Kaya napakahalaga po na hindi lamang po pisikal na pangangatawan ang pinapakain po natin. Dapat ganun din po ang ating po mga spiritual na buhay. Malakas po tayo physically, pero mahina po ang ating po mga spiritual. Dapat sa atin po bilang isang mananampalataya na para po tayo sa sanggol, na nalulungkot po tayo kapag hindi po tayo nakakapakinig ng salita po ng Panginoon. Dapat ay nagagalak po tayo sa tuwing tayo po ay nakakapakinig, nakapag-aral ng salita po ng Diyos. Kaya sa atin po, bilang isang mananampalataya, dapat ay hindi po tayo nalulungkot kapag tayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kundi dapat nagagalak po tayo. Nandun po yung kagalakan natin. Nandun po yung pagnanais po natin. At ganun din po, nandun yung kasabigan po natin na makatin po sa gawain po ng Panginoon. Bilang isang mananampalataya, paano po ba natin natutugunan ang pangangailangan po natin sa spiritual? Alam po natin mga kapatid, na sa lahat po ng pagkakataon sa buhay po natin, meron po tayong oras. Kung minsan po na mapapansin po natin na kapag tayo po ay hindi nakakapagbasa ng Biblia, kung mapapansin po natin ay tayo po ay malapitin sa tukso o sa kahit ano pa man. Diba po? Kaya napakahalaga po ng pagbabasa po natin sa ating pong salita ng ating pong Panginoon. Sa buhay po ng isang mananampalataya, hindi po maiiwasan yung nandun po yung nagkakaroon po tayo ng sakit. Ano po yung sakit po natin mga mananampalataya? Kayo na po ng makakasagot niyan. No? Yun po yung unang sakit po natin mga mananampalataya, kaya hindi po tayo nakakapagbasa ng Biblia. Una po, ang nangyayari dito, ay nawawala na po tayo ng kasabikan sa pakikinig ng salita po ng Panginoon. Nawawala na po tayo ng oras. Kung dati nakakapagbasa ka ng Biblia, mga ilang verse, pero unti-unti nawawala na po yun. Ang nakakalungkot, ganun po yung nangyayari po sa ating mga mananampalataya. Kumbaga, ito na lamang po yung naging routine po natin. Hindi na po tayo nakakapag-aral na salita po ng Panginoon. At isa pong nakakalungkot po dito, ay hindi na po natin nahawakan yung physical Bible po natin. Ano po yung nahawakan po natin lagi? Yung cellphone. Di ba po? Spiritual, cellphone na po yung hawak po natin. At hindi na po ang ating pong Biblia. Kaya napakahalaga po na dapat sa tuwing tayo po ay atin sa gawain po ng Panginoon, napakahalaga na dapat binubukasan po natin yung Biblia. Dahil ito po yung love letter na nanggagaling po sa ating po Panginoon. Kaya napakahalaga po na dapat na ito po ay binabasa po natin. Kung sa ibang bagay ay nagiging busy po tayo, pero dapat ay magpakabisi po tayo sa ating pong Panginoon sa pagbabasa po ng kanya pong mga salita. Kung minsan, mas nagiging mahalaga pa po sa atin yung panunood na wala man pong kabuluhan. Pero sa pagbabasa, sa pakikinig po ng salita ng Panginoon, kung minsan, kapag meron po tayong nakikita na nagpapahayag ng mabuting balita sa social media, ay nangyari na lamang po ay i-skip na lamang po natin. Yung mas na-entertain pa po tayo sa mga napapanood po natin na wala pong kabuluhan. Pangalawa, ang salita po ng Panginoon ay makakatulong po sa atin para makilala natin siya. Paano po ba natin nakilala ang ating pong Panginoon? Nung makikilala po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa po ng Biblia. Ito po ay makikita po natin kung sino po ba talaga ang Diyos na sinasamba po natin. Ganito po ang sinasabi sa John chapter 7 verse 38. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Sino po ba dito ang nakakapagbigay po ng buhay sa atin? Dito po sa mundo, sino po? May alam po ba kayo?
Wala po. Ang makakapagbigay lang po natin na nagbibigay buhay ay walang iba, kundi ang ating pong Panginoon. No? Ang mga pangako po sa mga tao po ngayon ay napapako. Pero ang pangako po ng Panginoon ay kailanman ay hindi po napako. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa atin na kapag tayo po ay sasampalataya, kung tayo po ay maniniwala sa Kanya, nandun po yung bibigyan po niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay maniniwala po sa Kanya. Kanino po ba tayo maniniwala? Sa taong madaming beses ka nang pinangakuan, pero hindi naman ginawa. O sa isang tao na nangako sa iyo, pero ginawa. No? Matatagpuan po natin ito ay walang iba kundi sa atin po Panginoon. Kaya, kanino po ba tayo magtitiwala? Sa Panginoon po ba o sa tao? Kundi sa Panginoon. Ang tao po ay nawawalan din po yan ng lakas. Nawawalan din po yan ng buhay. Kundi doon po tayo sa nagbibigay po ng buhay. Walang iba kundi sa atin po Panginoon. Ang Panginoon po, binigyan po niya tayo ng kalakasan. Binigyan po niya tayo ng mga blessings sa araw-araw. Kanino po ba tayo magtitiwala? Sa Panginoon o sa tao na hindi ka naman pinahalagahan? Pero ang Panginoon, kahit hindi po tayo mamahal-mahal, ay pinahalagahan po tayo ng ating Panginoon. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Kaya nasa sa atin po kung kanino po tayo maniniwala. Ang Panginoon, kaya po niyang bigay ang lahat. Basta't nandoon po yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya napakahalaga po sa ating mga kapatid na patuloy na nagtitiwala at nananampalataya po tayo sa ating pong Panginoon. Sa pakikinig po natin na Ebanghelyo sa mga nisishare po natin, ito po ay nakikita sa bawat isa po sa atin na nagkakaroon ng pagnanais na magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating pong buhay. Kaya po tayo nakakilala sa ating Panginoon dahil gumamit po siya ng instrumento na ibahagi po sa atin ang Ebanghelyo. Sa pakikinig po na salita po ng Panginoon, minsan ay mapapaisip po tayo na dapat pala sumampalataya na ako sa Panginoon. Diba po? Kaya napakahalaga na tayo po sa tuwing meron pong nagpapahayag po sa atin, ay nawa ay tanggapin po natin yung salita po ng Panginoon. Kaya sa buhay po natin, kung tayo po ay wala pa pong relasyon sa ating pong Panginoon, napakahalaga po na tanggapin po natin siya bilang Panginoon at sarili po natin tagapagligtas. Mawala man po tayo sa mundo pong ito, mamatay man po tayo, pero bubuhayin po tayo natin Panginoon sa pagdating po niya. Kung tayo po ay naniwala, kung tayo po ay sumampalataya sa ating po Panginoon. Wala po tayong ibang daan. Wala po tayong ibang makikita sa mundo po ito na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kundi ito po ay matatagpuan po natin walang iba kundi sa ating pong Panginoon. Kaya sa buhay po natin, nawa dapat inapagpasyahan po natin na tayo ay sumampalataya sa ating pong Panginoon. Pangatlo, ang salita po ng Diyos ay ang kapangyarihan para sa kaligtasan ng mga mananampalataya. No, ang salita po ng Diyos ay ang kapangyarihan ng kaligtasan para sa kaligtasan ng mga mananampalataya. No? Kung tayo po ay nakaka-attend sa ating po iglesia, hindi po ibig sabihin na ligtas po tayo. No? Wala pong kapangyarihan ang church na ligtas po out sa atin. Wala din pong kapangyarihan ng mga leaders, ang pastor po natin ay ligtas po tayo. Kundi ang salita po ng Panginoon, ang iglesia po ng Panginoon, maging ang mga leaders po natin, sila po ay ginagamit para tayo po ay makakilala sa Panginoon. Para makilala po natin ang Panginoon bilang sarili po natin tagapagligtas. Ang sabi po sa Roma chapter 10, verse 17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. No, ang pagsampalataya po sa Panginoon, nandoon po yung pakikinig po natin.
nandoon po yung pagnanais po natin na sumampalataya sa ating pong Panginoon. Napakahalaga po ng buhay po natin mga kapatid na tayo po ay sumampalataya sa ating pong Panginoon. At kung tayo po ay maniniwala na siya po ay namatay, hindi lang sa tao, hindi lang sa isang tao, kundi sa bawat isa po sa atin. Na tayo pong mga tao ay kailangan po natin ng kaligtasan. Kailangan po natin ng tagapagligtas. Walang iba, kundi ang ating pong Panginoon. Na ang Panginoon po ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Dahil sa aking kasalanan, kaya namatay ang ating Panginoon. At siya ay nilibing. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muli nabuhay. Tayo po, naniniwala po tayo sa ginawa po ng ating Panginoon na mapupunta po tayo sa langit. Dahil tayo po ay sumampalataya sa ating pong Panginoon. Amen po? No? Kaya ang Panginoon ay nag-alay po siya ng kanyang buhay. Hindi lamang po para sa iyo, kundi para po sa ating pong lahat. At nang dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, dakilang pagmamahal po niya sa atin, na kahit hindi po tayo kaibig-ibig sa harapan po ng ating Panginoon, ay minahal po niya tayo. Binigyan po niya tayo ng value. Kaya napakahalaga po na dapat mahalin din po natin ang ating pong Panginoon. At dapat ay sampalatayanan po natin ito. At pangapat, ang salita po ng Diyos ay kailangan po para sa spiritual na paglago. Ang paglago po sa atin bilang sa mananampalataya ay hindi po nakabase kung ano po estado ng buhay po natin. Ang paglago po na isang mananampalataya ay hindi nakabase sa kung ano po yung edad po natin. Sa paglago po sa ating po spiritual na buhay ay wala po sa edad na meron po tayo. No? Kung minsan nagugulat na naman po tayo, mas nakikita po natin na malago yung bago kaysa po sa atin. Diba po? Minsan ganun po yung nakikita po natin. Dapat na tayo po ay matagal na pumana ng palataya. Dapat nandoon na yung mas malago po tayo sa mga bago. Kaya dapat po sa atin bilang isang mananampalataya ay pinapahalagahan po natin ang ating pong paglago sa ating spiritual na buhay. Sa paglago po natin, hindi po nakabase sa kung ano ang meron ka. Hindi ibig po sabihin na engineer ka, malago ka na sa pananampalataya. Teacher ka man, hindi po ibig sabihin lang ay malago ka na sa pananampalataya. O sa kahit ano pa man, pinakamataas ka man sa mundo pong ito, hindi po ibig sabihin nun ay malago ka na sa pananampalataya. Ang tunay na malago sa pananampalataya ay dapat nandoon po yung lagi nag-aaral po ng salita ng Panginoon. At dapat na nandoon din po yung pagbabago simula nung tayo po ay kumilala sa ating po Panginoon. Unti-unti nababago po yung buhay po natin dahil po sa Panginoon. At unti-unti lumalago po tayo sa tuwing tayo po ay nakakarinig, nakakapag-aral ng salita po ng Panginoon. Kaya napakahalaga po sa bawat isa po sa atin na nagagalak po tayo kapag tayo po ay nakakapakinig ng salita po ng Panginoon. Dahil ito po ay tutulong sa atin para tayo po ay lumago. Dahil ito po yung kailangan po natin bilang isang mananampalataya. Panglima, ang salita po ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano manalangin. Di ba po, lahat po tayo nananalangin po sa Panginoon. Lahat meron po tayong pinapanalangin sa Panginoon. Kaya napakahalaga po na sa tuwing nananalangin po tayo, ay hindi lamang po yung kailangan po natin yung pinapanalangin po natin. Pinapanalangin po ba natin yung mga leaders po natin? No? Napakahalaga po ng pananalangin sa atin. Ang panalangin po ay makikita po natin simple. Pero ito po ay napakahalaga sa atin. Bilang isang mananampalataya, hindi lamang po ipinapanalangin natin yung mga naisin natin sa buhay. Dapat pinapanalangin din po natin yung mga leaders natin, mga gawain po natin. Kung mga kapatid po natin na may karamdaman,